Hello po mga kapatid, pasensya na po napuputol po talaga yung internet. Di ko po alam ano pong anong problema. Samantalang ngayon lang po nangyayari itong ganitong technical issues, technical problem dito sa lugar po namin, particular dito sa hotel. Nalalaglag po ako. Hindi ako makakonect, nakailang restart na po ako. Going back dun po sa topic natin, ang sabi po ni Daniel Rason, pagka iba na daw po yung ikinabubuhay sa itinuturo, tiwalag na po yon. Yung bang tatay mo, yung ginagawa niya, hindi ba yon katiwatiwalag? Pangangalo niya yon, di ba? Bakit hindi mo itiwalag yung tatay mo? Hindi ba yung ginagawa ng iyong kapatid na si Elijan Rason? Hindi ba katiwatiwalag yun? Naging drug addict, tapos ng babae, tapos ng nagkasino, nagkalayawan. Hindi ba katiwatiwalag yun? Tapos ako itong wala namang ginagawa, nananahimik ako dito. Anong katunayan mong nagsasalita ako ng ano? And tapos sasabihin mo, I will not dignify my, sabi niyang ganyan, meron pa siyang dignify. Hindi mo kami makukuha sa mga English mo na yan. Parang yung sinabi mo na, I'd rather lose my job and my career than lose my God. Wala nang epekto yan, Daniel Rason. Wala nang epekto yan. Biruin mo, nakikinig-kinig pa kayo dun. Itiniwalag niya na nga mismo yung sarili niya. Yes, lumabas ako kasi yun yung utos ng Diyos eh. Lumabas ako, sabi ng Biblia, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan. The reason why I exited the church that is being administered by Daniel Rason, mga kapatid, because napatunayan ko sa Biblia na itong si Daniel Rason ay sa demonyo na. Mga kapatid, sa demonyo na. Tapos tuturo-turo ka ng pag-ibig. Isang talata lang sabi ko nga sa'yo, magdebate tayo. Bibigyan kita ng partida. Isang talata lang ang gagamitin ko. Wala akong ibang gagamiting talata. 1844 lang. 1844 lang. Mapapatunayan ko na sa demonyo ka, Daniel Rason. Biruin mo, sasabihin mo, pagka yung iba yung ikinabubuhay sa itinuturo, anong pagtuturo, kaninong pagtuturo? So kung ang sinasabi mong pagtuturo ay pagtuturo mo, ayan, yung mga pamilya mo mismo, mga immoral, yung panganay mong anak, nilagyan ng pampatulog yung inumin noong kanyang barkada. Naalimpungatan yung barkada niya, nakasubo yung bunganga nung iyong anak. Ay yung ba'y chismis? Gusto mo ng pruweba, Daniel Rason? Naku, marami akong pruweba. Kung pruweba lang, naku. Pagka inilabas ko yung mga pruweba ko, Daniel Rason, naku. Iikot yung sipit-sipitan mo. Kaya ganun po mga kapatid, wag po kayo magagalit sa akin mga kapatid. Mag-ano po kayo, mag-imbestiga po kayo. Ito bang mga sinasabi ni Brad Badong? Sinasabi niya ba ito out of anger? Hindi po. Kaya po ako nagsasalita mga kapatid. Ipinagmamalasakit ko po ang inyong mga kaluluwa. Dahil ito pong si Daniel Rason, wala na pong pagmamalasakit sa kaluluwa. Biruin mo, pagka meron kang tanong, tiwalag ka na kaagad for Him. Samantalang ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po niya, yung mabuting pastor, meron po siyang 100 tupa. Nawaglit yung isa, iniwan niya yung 99 upang hanapin yung isang nawawalang tupa.
ito pong si Daniel Rason na ito, very much opposite to our Lord Jesus Christ na mabuting pastor. And how dare you claim ngayon, Daniel Rason, that you are that pastor? Wala kang wala kang konsiderasyon sa mga kapatid eh. Anong patunay mo na nagsalita ako ng laban sa aral? Unless otherwise na pinapatunayan mo na kayo ang naghahari, hindi na si Kristo. Biruin mo, in-scam na nga ako ng nanay mo. Nag-giveaway na nga ako. Nagpaano na nga ako. Nagpaubaya na nga ako. Tapos itong nanay mo, na dalahira, na impaktita, tanungin mo si Brad Narsing. Ayan, ito po mga kapatid. Tanungin niyo po si Brad Narsing na kaisa-isang buhay na kapatid ngayon ni Brother Eli. Dalawa na lang po ang buhay na kapatid ni Brother Eli. Yung impaktitang nanay po ni Daniel Rason at si Brad Narsing na tatay po ni Ate Ruth Soriano. Tanungin niyo po siya kung hindi ba totoong masama ang ugali ni Beth Rason. Hindi ba totoo na yung kapatid mong si Elijan Rason nag-drug addict? I don't know kung hanggang ngayon nagda-drug addict pa siya. Pero mukhang sabog eh. Tapos ako ngayon yung pararatangan mo na masamang tao. Sino ngayon ang masama? And how do you characterize, mga kapatid, yung word na masama? As far as I know, yung pananampalataya ko still intact. Yung sinampalatayanan ko na ipinangaral ni kapatid na Soriano are still the same until now. Pero I guarantee you, Daniel Rason, you are not aligned to what the Lord Jesus Christ had preached. You are not aligned, Daniel Rason, to what Brother Eli Soriano had preached during his lifetime. Mga kapatid, magbabasa lang po tayo ng mga comment. Mas bagay kang mamuno sa iglesia, bro, kasi naipaliwanag mo ng gusto at nauunawaan mo ang nakasulat sa Biblia kaysa kay DSR. Wala po akong balak mamuno, kapatid. Okay na po ako na isang ordinaryong manggagawa. Mas gusto ko po yun. Sabay kayo ni Brad Willie Santiago nag-live, Brad Badong. Nasa Bible Talks si Brad Willie Santiago ngayon. Shout out po, mga kapatid. Hello po, Brad Badong. Pa-shout out po. Pa-shout out po dun sa man-child moderator sa Reddit na allergic po sa inyo. Naging diktador na din mala DSR at binablock na din ang magpo-post tungkol sa iyo or kay Bes. Di nila alam na si DSR ang number 1 anti-Bes. Dapat gawing moderator din dyan si DSR, bagay sila, pareho silang diktador. Greetings sa lokal ng Libertad, sabi po ni Brother Alan Boom Dupaya. And may sense, saka mas masarap makinig kay Brad Badong kesa kay KDR, sabi ni Brother Alexis Betko. Hindi po, mga kapatid. Mas magaling naman po talaga siya magsalita sa akin. Kasi po po niya yon, profession po niya yon. Ako po, hindi naman po ako nakapagtapos ng college, mga kapatid. So, kung pagsasalita lang, mas magaling po talaga siyang magsalita. Pero, kabaligtaran po yung pong nangyayari. Dahil po, nilayasan na po siya ng Espiritu Santo ng Diyos, mga kapatid. Kung papaanong si Haring Saul, na kauna-unahang ari ng Israel, na kauna-unahang hari ng Israel. Pasensya na po kayo, mga kapatid, kapampangan po kasi ako, kasi kaya nagkakaroon ako ng
problema sa H. Yun po. Inilayasan po siya ng Diyos, mga kapatid, yung pong haring si Saul. Kaya kaya sinasapian po siya ng masasamang espiritu. Gumiginawa lang po siya pagka nagpapatugtog si Batang David ng mga papuring awit sa Diyos. Doon na lang sila bumabase sa video ni Bess na sinasabi niya yung mga nagsasalita dyan si Luz na masama kay kapatid na Daniel, kalaban ko yung mga yan. Doon na lang sila nakabase sa video na yan. Tama po mga kapatid. Meron po kasing time frame yung pong sinabi ni Brother Eli po na yan. Meron pong time frame. Parang ganito lang po mga kapatid. Nung inutusan ng Diyos si Noe na gumawa po ng arko, tayo po ba, gagawa din po ba tayo ng arko? Nung inutusan ng Diyos ang mga unang tao na magpakarami, gagawin din po ba natin ngayon? Overpopulated na po ang mundo, mga kapatid. Kaya nga po maraming utos sa panahon ng mga Israelita, pinagbabago ng Panginoong Jesucristo eh. Kaya po ganun mga kapatid. Hello po Brother J.R. Badong, sabi ni Sis Fatima Roas Matyong. Kaya po ganun mga kapatid ang nangyayari ngayon biruin mo. Pagka daw po iba na yung sinasabi, hindi na naka-align doon sa itinuturo ni Daniel Rason, tiwalag na yon kahit hindi na isirkular. Kasi nga po, takot silang mag-circular. Bakit? Mas maraming mga kapatid na mag-aaklas pagka isinirkular nila yung pangalan ko. Mga kapatid, mas maraming mga kapatid na mag-aaklas. Kaya sige, isirkular nyo ako, tapos sasabihin mo ngayon, why would I dignify, etc., etc. You cannot, hindi nyo na makukuha yung kapatiran sa mga superfluous words mo, Daniel Rason. Kung paanong nakuha mo, nabingwit mo, nadaya mo ang mga kapatid at si Brother Eli nang sinabi mo, I'd rather lose my job and my career than lose my God. Hindi naman totoo yun. Kalaban ka nga mismo ng Panginoong Jesucristo. Biruin mo, yan. Pinagmamatigas mo yung kasinungalingan mo regarding dyan sa kumakalat na video regarding sa issue ng Area 52. Di ba sa prayer meeting sinabi mo events place yun. Ano ba talaga ang totoo? Events place ba yan? Nightclub ba yan? O artificial intelligence lang? Sabi ko nga sa'yo, isang talata lang tumba ka, Daniel Rason. Ilalampaso ka ng dakilang Diyos ni Abraham, ni Isaac at saka ni Jacob. Kung gaano ka kasinungaling, Daniel Rason. Watching daw po from Novaliches, si Brother Roger Gonzales. Sabi naman ni Brother Joey Gregorio, ba't nawawala po kayo sa live? Nawawala po ako mga kapatid sa live. Pasensya na po kasi hindi ko po alam kung ano po ang nagiging problema. Nakailang restart na po ako sa router po ng hotel. Hindi ako makakonect. Yun, awa ng Diyos ngayon, nakakonect ako. Malinaw na talagang may demonyo na ayaw marinig yung katotohanan. Ayaw iparinig sa kapatiran yung katotohanan. Nagsasama na, na sila? Concerted effort na sila yung ginagawa nila. Pare-parehas tayo ng mga iisang tanong. AI ba yan? Event place ba yan? Isang banda, wala naman Area 52. Sabi ni Brother Edgy Enclonar, number 1, AI. Number 2, restaurant. Number 3, events place. Gulong-gulo, paano bakuran yung issue? Kasi ganun po talaga pagka nagsisinungaling ang tao, hindi niya alam kung anong i-orchestrate niya na kasinungalingan.
Malalaman mo naman mga kapatid kung kaya nga sa korte, alam mo, lilitaw at lilitaw kung sinungaling yung nasa witness stand. Pagka pinaikot-ikot na ng ng abogado yung mga tanong, ano na iikot na rin yung puwit nung yung tumbong nung nasa witness stand. Ako po mga kapatid, hindi naman po sa not for anything else. Kahit pagbali-baligtarin niyo po yung tanong, I will just say the same answer, mga kapatid. Ang Diyos ngayon dyan sa MCGI, small letter, from said Watashi, ang Diyos, small letter, ngayon dyan sa small letter D, sa MCGI, scarce Brad Badong, ay yung nasa talatang Ikalawang Korinto 4:4, yung po ang Diyos nila. Exactly. Nung panahon po ni Noe, kita naman ng mga tao na gumagawa si Noe at mga anak niya ng malaking arko at sa taas pa ng bundok. Hindi man lang nabahala ang mga tao sa malaking pagbaha na darating. Kaya walang tao lamang ang naligtas. 8 tao lamang ang naligtas. Yung manggagawa namin sabi, di naman daw totoo. Mapagtakpan lang ang mahal na kuya or wala ring alam. Ang ibang manggagawa, tas sasabihin tingin na lang sa aral, wag sa tao. Mali na nga po yung aral na itinuturo ni Daniel Rason. So hindi na po applicable yung tingin na lang sa aral. Mga kapatid, mali na nga po, napakaraming maling aral na itinuturo ni Daniel Rason. Di madepensa ni Daniels yung kasinungalingan niya exactly. Gigil na gigil sa'yo si KDRE, sabi po ni Sis Fatima Roas Matyong from Dubai. Opo, gigil na gigil siya. Gigil na gigil, gustong manakit, ganun lang naman eh. Kung merong katiwa-tiwalag, dapat mas katiwa-tiwalag yung iyong tatay na babaero. Sino pa? Mas katiwa-tiwalag, ikaw, Daniel Rason. Bakit? Buhay pa yung asawa ng pokpok mong asawang Japayuki. Kinuha mo na siya. Hindi ba totoo yun? Isa pang katiwa-tiwalag, yung kapatid mo, si Elijan Rason. Bukod sa nag-drug addict na ng babae pa, sabi nga niya, Kuya, alam mo ba, ayokong nakikita si Ate Apple. Kasi kamukhang-kamukha niya yung isang babaeng binayaran ko. Yan. Tapos ako ngayon ang sasabihan mo na iba na yung sinasabi. Ikaw yung iba na ang sinasabi, iba na yung aral na sinasabi mo sa itinuro ni Brad Eli. Kaya ikaw number 1 kang traidor kay Brother Eli at number 1 traidor sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Sabi ni San Pablo, datapwat kahimat kami o isang anghel mula sa langit ang bumaba. Mangaral ng ibang ebanghelyo ay matakwil. Katakwil-takwil ka, ang sabi ni San Pablo. Hindi po ako nagsasabi niyan, mga kapatid. Si San Pablo po ang nagsabi po niyan. Katakwil-takwil po ang sino mang mangangaral ng ibang ebanghelyo, iba sa ipinangaral ng mga apostol. Kaya yun po mga kapatid, dami nilang bulok na tinatago, grabe. Sobrang dami po. Singapore alone, ang dami pong mga nawawalang pera diyan, milyon-milyon mga kapatid. Milyon-milyon. Bakit ko po sinasabi ito? Para ipahiya po ba ang sino man? Nung po bang ang Panginoong Jesucristo tinuligsa ang mga Fariseo at Iskriba, ibig sabihin masamang tao ang Panginoong Jesucristo? No. Hindi po. Ipinagmamalasakit po tayo ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ako naawa ako dun sa kapatid na si Brother Greg Torres Jr. na nasa Las Vegas. Na po siya, canceled na din po siya ngayon. Pero sabi ko nga po dun sa kapatid na yon, Brother,
Wag mo nang ikalungkot yan, umpisa lang yan. Dapat ipagpasalamat mo sa Diyos dahil ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa. Hindi po liko ang Diyos, mga kapatid, upang limutin ang mga gawang ginawa natin sa Kanyang pangalan ng may buong pananampalataya. Kaya Brother Greg Torres, okay lang yan. Dahil sabi naman po, utos naman po talaga magsilabas kayo sa Kanyang bayan. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Inuutusan po talaga tayo ng Diyos na magsilabas upang wag tayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at wag po tayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Dati, siya nagtatanggol. Ngayon, siya na ginawang kalaban, si Brad. Nakapagsalita na si KDR ng gago sa galit. Napanood mo, bro? Hindi ko po napanood, brother. Kahit hindi naman po siya magsalita ng gago, biro nyo yung pong ano. Huwag mo ako mumurahin. Sabing ganyan. Bakit? Kailan ba kita minura? Ikaw yung mapagmura. Ang sinasabi mo nga, PI Di ba totoo yan? Ngayon, kung ikaw talaga mabuti kang tao, ano na lang, usapang pantao kahit walang aral. Kung nasa matino kang pag-iisip, babarilin mo yung ano? Yung gulong ng sasakyan ng tsuhin mo na kapatid ni Brother Eli. Kaya ganun po mga kapatid. Kaya ganyan po ang nangyayari ngayon, mga takipan na. Mga kababuyan na po ang ginagawa nila dyan. Kaya sabi ko nga, Sis Luz, mapapahamak ka pagka nanatili ka pa dyan. Brad Josel, mapapahamak yung buong pamilya mo kung mananatili ka pa dyan. Brad Rodel, mapapahamak yung kaluluwa mo, hindi lang ng kaluluwa mo, pati ng buong pamilya mo pagka nanatili ka pa dyan. Nagdudumilat yung katotohanan na iyang pamumuno ni Daniel Rason ay hindi na sinasamahan ng Diyos. Bakit? Taliwas na. Sabi ni San Pablo, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo, iba sa aming ipinangaral sa inyo, imatakwil. Sabi po ni San Pablo yan, katakwil-takwil si Daniel Rason. Nakakatroma talaga yan. Kita mo, asawa ko halos ayaw makakita ng kapatid. Kasi nagtanong lang kami sa DS namin at manggagawa, pinaiwasan na agad kami sa mga kapatid, bawal na magtanong dyan. Totoo po yan, alam nyo po, meron pong mga KNC na anak ng kapatid na nag-exit. Pagka po nakakakita ng kapatid, nanginginig po yung bata. Mama, there's MCGI. Nanginginig po. Kasi yung trauma na dulot ng, yan, si Daniel Rason. Ano po yan? Maraming pananagutan yan sa Diyos sa araw ng paghukom. Kaya ako napatunayan ko itong si Daniel Rason, wala po siyang takot sa Diyos. Number 1 atheist po yan, mga kapatid. Biro mo, sasabihin mo, magkita-kita tayo sa finals, samantalang nagdudumilat ang katotohanan na napakaraming ginagawa, napakarami mong ginagawang kademonyuhan. Ang di ko maintindihan dyan sa samahan na yan, Brad Badong, may sweldo na nga sila sa YouTube. Gaya ng UNTV, Wish, KD Rock, million viewers, million subscribers, pero doon pa rin sila kumukuha ng budget sa mga miyembro nila. Imbes na sa mga sweldo nila sa Wish, UNTV, etc. Pati concert, saka basketball, doon sila kumukuha
sa mga kapatid. Ewan ko po ba dyan sa mga yan. Bakit po binaril ang gulong? Hindi ko po alam bakit po niya binaril yung gulong. Ewan ko po dyan sa may saltik po talaga yan si Daniel Rason. Mga kapatid, ano po yan? Kailangan yan ippsychiatrist. Kasi may sayad po yung utak niyan si Daniel Rason. Wala kasi silang paninindigan, bro. Sabi nga ng Biblia sa unang Korinto 16:13 ay tumibay kayo, magpakalalaki kayo sa pananampalataya. Itong mga KNP binabai talaga sa pananampalataya. Lalaki sa anyo, pero sa pananampalataya binabai. Hindi ko po mga kapatid, hindi ko po pwedeng masabi na binabai po sila sa pananampalataya dahil po binablackmail po sila ni Daniel Rason. Nakita nyo naman po yung video na pinost ko na gagamit-gamit ka ng talata na wag mong iahayag ang lihim ng iba. Ilaban mo ang iyong usap, wag mong iahayag ang lihim ng iba. Samantalang ikaw mismo, tinatakot mo yung iyong mga KNP. Wag niyong uhugutin ang aking tapang. Sabi niya, baka ipaputol ko ang lahat ng pwede kong ipaputol. Ipaputol mo na, Daniel Rason, kasi wala namang pakinabang. Hindi ka nga makabuo ng anak eh. Kaya ipaputol mo na yan. Wala namang pakinabang yung mo. Kasi nga ayaw ng Diyos. Dumami yung binhi mo. Binhi ni Satanas. Yung binhi mo, Daniel Rason. Binhi ng demonyo. Paano hindi magiging binhi ng demonyo yan kukuha-kuha ka ng pokpok na Japayuki. Buhay pa yung asawa niyang hapon, kinuha mo na. Wala kang delikadesa, hindi mo man lang hinintay na mamatay yung yung asawa ng kinalantari mong pokpok na Japayuki. Kanino pala yung mga anak nila ngayon? Sila po ang tanungin nyo kung kanino po nila napagpupulot yung mga anak nila. Pero ako po alam ko lahat kung kanino yung galing yung mga anak po nila. Yun lang po mga kapatid. At ako po ngayon mga kapatid, naawa po ako sa mga kapatid po natin na pinapasama po nila, kina-character assassinate nila. Na tapos ikaw magpe-play victim. Magtatanong ka lang na regarding concerning matters of faith. Tapos papasamain ka na kaagad. Sister Fatima, hindi ko nabasa yung na-delete siya. Tapos papasamain na. Pasasamain na yung kapatid. Ano ba talaga? Artificial intelligence lang ba yung Area 52 o Events Place? Ano ba talaga? Brad, totoo ba na meron case yung EJ Rason sa Pampanga? Regarding po dyan, wala po akong alam sa case na yan. Pero isa po ang totoo, naging drug addict po yang si EJ Rason ng babae at nagkasino. Yung pumbunsong kapatid ni Daniel Rason. Kaya pinutol na lang ng Diyos yung lahi niya para di na dumami ang swail at masama sa mundo. Kaya pala iba ang mga itsura. 6 na taon pa lang akong member, kaya no idea ako, sabi ni Brother Trod Dort. Yun po mga kapatid. Kung meron talaga tayong concern, kung meron kang concern talaga sa mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung mabuting pastor, meron siyang 100 tupa. Nawala yung isa, nawaglit yung isa, iniiwan niya yung 99 upang hanapin itong isang nawawalang tupa. Ikaw ngayon, magtatanong lang ang mga kapatid Daniel Rason, anong mo? Tiwalag na yan. Bakit ko pa dudumihan yung aking kamay? Ganun po ang po ni Daniel Rason ngayon, mga kapatid. So basically, it clearly shows to all of us what kind of preacher Daniel Rason is, my dear brothers and sisters. He doesn't care about the welfare of
of the church. He doesn't care of the welfare of our dear brothers and sisters, especially those who are neglected by the government, especially those who are neglected by the public. If you really are, if you really do have concern, Daniel Rason, to the neglected brothers and sisters, why don't you go to Papua New Guinea and visit our dear brothers and sisters in Christ there? Why don't you go to Africa and visit our dear brothers and sisters in Christ there? The very reason you are not visiting those poor brethren of ours, those poor brethren of our Lord Jesus Christ, is you really don't have the concern and care for the salvation of each and every one of us. Yun po ang totoo, mga kapatid. Wala pong pakialam yang si Daniel Rason para sa kaligtasan nating mga magkakapatid. Grabe, trauma namin dyan. Ang pera na wala, makikita mo pa yan, pero yung sakit na dulot sa'yo kakaiba, halos di mo makalimutan. Ipagpasa Diyos mo na lang po yan, Sister Fatima Rojas Matchong, at pakisabi nyo din po sa inyong asawa na ipagpasa Diyos. Sabi po ng Biblia, huwag kayong gumanti, mga minamahal kong kapatid. Sabi ni San Pablo, huwag kayong gaganti, akin ang paghiganti, sabi ng Diyos. Oo nga bro, oo nga po bro, putol ang lahi ni Daniel Rason. Nag-alinlangan nga si Pedro kay Kristo kung magagawa niya bang maglakad sa tubig. Hindi naman sinabi ni Kristo na tiwalag ka na. Correct. Kaya nga po ito pong si Daniel Rason, talagang hayagang kalaban po siya ng Diyos. Talagang hayagang kalaban po siya ng Kristo. Siya po yung Antikristo, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia. Kaya mga kapatid na minamahal, ang masasabi ko lang po mga kapatid, huwag po tayong mawawalan ng tiwala at pag-asa na mayroon po talagang Diyos. Kaya po ayoko pong tumigil sa pagsasalita mga kapatid dahil meron po tayong mga kapatid na dahil sa tindi ng dinanas nilang trauma dyan sa MCGI na yan sa pamumuno ni Daniel Rason, pati ang Diyos ayaw na po nilang paniwalaan. Mga kapatid, ang Diyos po, hindi po yan tulog. Alam niya po pati yung balangkas ng ating mga pagkatao. Huwag po tayong mawawalan ng pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. At huwag po kayong makakalimot na manalangin bago matulog, pagkagising. Ang pinakamabuting gawin po natin, manatili po tayo sa paglakad sa katotohanan. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya po mga kapatid, kagaya po ng nakasulat sa Efeso 2:10, nakahanda na po bago pa itatag ang sanlibutan, nakahanda na po yung daan na dapat nating lakaran. Yung daan po na dapat po nating lakaran, yun po walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Bilang sabi nga ni Brother Eli, maraming paraan mga kapatid upang sambahin ng Diyos. Merong lumapit na meron kang nakita, kahit hindi lumapit, meron kang nakita na daanan na nangihingi ng tulong, nangihingi ng limos, nahabag ka, you do it by heart, sumasamba ka sa Diyos. Magulang ka, nilingap mo yung iyong pamilya, nilingap mo yung iyong sambahayan,
you do it by heart, sinasamba mo ang Diyos. Asawa kang babae, nagtapat ka, hindi ka nangaliwa, sumasamba ka sa Diyos. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y mabuti, igalang mo ang iyong ina, ama't ina, siyang unang utos na may pangako, sumasamba ka sa Diyos. So marami pong paraan na sinasabi na itinuro sa atin ni Brother Eli, paraan ng tunay na pagsamba sa Diyos. Kagaya po ng sinabi ng Panginoong Jesucristo doon sa babaeng Samaritana, dumarating ang araw, ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Kaya hindi na kailangan pang pumunta sa templo, hindi na kailangan umakyat pa ng bundok para sambahin ng Diyos. Sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa espiritu at katotohanan dahil ang Diyos po ay espiritu at katotohanan. Brad J.R. Badong, ang sipag mo din mag-live almost every day. I think need mo na din magkaroon ng YouTube account at least for those hindi ka friends sa FB, like simultaneously live ka din sa YouTube para mas malawak ang reach ng live mo. Meron po akong FB account pero pampanood lang po. Siguro I will try to consider that kapatid na Ernesto de la Cruz Kailipan. Yun po. Hindi ko po kasi alam kung papaano. Siguro po hanggang dyan lang po muna mga kapatid. Kung meron pong gustong umakyat, sige po, I will entertain you. Mga kapatid, mas maganda po kasi kung meron akong nakakausap at mas maraming makaka-relate na mga kapatid pagka merong conversation na nangyayari. Ano lang po, mag-ano lang po kayo kung meron pong gustong try natin si Brad Bernard Bresip. I'll try to to invite you po. Brother Bernard Bresip. Yan, meron akong in-invite si Brother Bernard Bresip. O kaya si Brother Edgy Enclonar. Or si Brother Tom Gabriel Cuando. Sino po? Kung sino man po ang gustong umakyat mga kapatid, mas maganda. Meron po tayong makakausap. Wala po. Wala po bang gustong umakyat mga kapatid? Sige po, kung wala pong gustong umakyat mga kapatid, hanggang dyan na lang po. Muli po, pagbati po ng kapayapaan at ng pag-ibig ng tunay na Kristo at ng tunay na Diyos. Pwede naman po atang umakyat ng walang sinasabi, bro. Paano po? Hindi ko po magets yung sinabi mo, Brad Tom Gabriel Cuando. Pwede naman po atang umakyat ng walang sinasabi, bro. Hindi ko po magets. Paano walang sinasabi? Wala na po. Sige po mga kapatid, hanggang sa muli po. Ingatan nawa po kayo at tayong lahat ng Diyos. Amen.